Sa bakbakan ng good versus evil, expected na natin yung mga bida ang mananalo at yung mga kontrabida mapaparusahan. Pero may mga pagkakataon na sa anime at manga, hindi ito yung nangyayari. Yung kontrabida minsan nananalo o nakakalusot ng hindi napaparusahan. Kapag yung mga kalaban nananalo, hindi lang tayo nasashock pero napapaisip din tayo tungkol sa morality, sacrifice at redemption. Ihanda mong sarili mo sa trip sa dark side at tutuklasin natin ang mga kontrabida na nagawa ang imposible, tinurog ang mga bida at binago ang kapalaran. Yung mga panalo ng mga kontrabida, paalala sa atin na sa fiction at real life, minsan yung kasamaan hindi napaparusahan. Pinapanatili tayong nakaabang habang hinihintay natin yung pagbagsak nila eventually. Pero bago pa natin ito yung diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Imagine this, nanonood ka ng anime tapos biglang lumala ang lahat ng pangyayari. Kaya ng Berserk noong 1997. Ito yung eksena. Si Griffith, grabe ang pagkaka-obsess sa kapangyarihan. Tinalikuran niya yung mga pinakamalapit niya mga kasama, yung Band of the Hawk. Sinacrifice niya sila para maging si Femto, isang nilalang na sobrang lakas. Tapos ginawa niya yung hindi mo aakalaing gagawin niya kay Casca. Tapos si Guts, wala, nakatayo lang, walang magawa. Ganun-ganun lang, walang kasunod, walang closure. Nakaligtas si Griffith dahil naging isa siya sa mga God Hand. Yung mga kasalanan niya, hindi na parusahan. Iniwan tayong lahat na bitin. Sobrang bigat ng ending. Ipinapakita na minsan yung mga kontrabida na nanalo nga at may iwan ka na lang na anong nangyari doon. Isang madilim na twist na nag-iiwan sa mga fans na nagde-debate at umaasa sa ilang uri ng hustisya. Pero sa mundo ng Berserk, sino nga bang makakaalam kung darating pa ba ang araw na yun? Ang Hellsing Ultimate ay hindi yung tipong kwento na bida lagi ang panalo. Ang mga kontrabida, yung Millennium, may dalawang malaking layunin. Simulan ng pinakamalaking digmaan sa kasaysayan at talunin si Alucard, ang pinakamatinding vampira. At guess what? Nagawa nila ito. Sinimulan nila ang isang malaki at madugong digmaan at kahit papano'y natalo nila si Alucard sa pamamagitan ng pagbura sa kanya mula sa existence. Sure, nag-comeback naman itong si Alucard matapos ng 30 years. Pero let's be real here. Na-achieve ng Millennium yung gusto nila. Ang hanap nila ay gulo at ang muling paghaharap kay Hellsing. At yun nga ang nangyari. So, kahit na natalo sila, hindi natin pwedeng sabing panalo ang mga bida. Medyo stretch na yun. Ito ay isang kwento kung saan ang linya sa pagitan ng tagumpay at pagkatao ay malabo. Magpapatanong sa iyo kung sino nga ba talaga ang nananalo sa huli. Don't do it, human. Don't become a monster. Ang Shaman King ay binago ang usual na labanan sa anime. Yung big bad boy na si Hao, ibang level talaga siya. Malinaw agad sa simula na sobrang lakas niya, na yung ideya na matalo siya fair and square ay parang panaginip na lamang. At as expected, nakuha ni Hao yung Shaman King title ng walang kahirap-hirap. Pero may twists. Hindi natapos ang mundo sa apoy at asupre kasi pinili ni Hao na mag-pause muna sa mga plano niyang burahin ng sangkatauhan. Hindi siya natalo o na-overwhelm ng mga bida, bagkus ito ay dahil lang sa isang usapan. Naggulat yung mga fans sa ending na ito. Yung mga bida kahit anong effort, sobrang layo ng power gap nila kay Hao. Ginagawa itong isang kwento kung saan yung mga underdog ay hindi nagtatagumpay. Rare scene ito sa anime na pinapakita na kung minsan, hindi lamang nananalo ang kontrabida, sila ay nagdo-dominate mula simula hanggang sa wakas. Kasa wa kudaran ningen domo ni korusareta no desu yo. Nano ni doushite ayamaru koto ga dekiru no desu? Ang Cyberpunk Edge Runners ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kwento happy ending. Si David at ang crew niya ng mga mercs ay binangga ang higanteng Arasaka Corporation. Akala mo may chance sila, tapos biglang sumulpot si Adam Smasher. Bad news tong si Adam Smasher, galing Cyberpunk 2077 at hindi siya pumunta dito para maglaro ng patas. Sa isang shocking twist, tinapos niya si David at karamihan sa mga kaibigan niya. Iniwan lang sina Lucy at Falco. Dahil prequel ito sa Cyberpunk 2077, parang expected na mananalo ang Arasaka at si Adam Smasher. Pero ang malaman yon ay hindi mababawasan yung bigat ng ending. Sobrang stark at heartbreaking yung pagtatapos.
Nagpapakita ng brutal reality ng mundo nila na yung mga malalaking tao untouchable at hindi lahat ng bida ay nakakaligtas para lumaban sa susunod na araw. We're having a moment here! Ang Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans ay binago kung papaano natin tinitingnan ng mga bida at kontrabida. Ang Tekadan, ang ating mga bida ay buong tapang na lumaban pero sa huli natalo sila kay Rustal at sa Aryan Road fleet niya. Isang nakakadurog na pagkatalo pero may twist. Fast forward tayo at makikita natin na tinutupad ni Rustal yung mga reformang pinaglalaban ng Tekadan. Bitter reality ito. Sa isang side, yung mga goal ng mga bida na achieve pero sa kabilang side yung kontrabida ang nagkamit. Yung ginawa ni Rustal dahil sa pagiging practical at hindi dahil sa noble ideas na nag-iwan ng komplikadong legacy. Nagtapos yung series na parang blurred yung linya sa pagitan ng bida at ng kontrabida, kung saan yung bad guys ay gumawa ng mga layunin na pinagbuwisan ng buhay ng mga bida. Pero walang consequences sa mga ginawa nila before. Isang nuanced ending na nag-challenge sa atin, nagpapaisip sa atin yung real price ng pagbabago at ang nature ng pagiging kontrabida. ねえ、何人殺せばいい？あと何人殺せばそこへつける？教えてくれオルガ。 Sa Code Geass, sineryoso ni Lelouch yung idea na ends justify the means to the max. Nung umabot sa climax ang series, gumawa si Lelouch ng mga questionabling aksyon na nagpapakita sa kanya bilang ultimate bad guy. Pero wait, dahil may twist. Sa grand finale, lumabas na lahat ng ginawa niyang villain moves ay parte ng isang grand plan. Ano ang goal niya? Maging kalaban ng buong mundo para magkaisa ang sangkatauhan laban sa kanya at sa kanyang kamatayan magdala ng pangmatagalang kapayapaan. Ang move na ito totally nag-flip sa pag-intindi natin sa heroism at villainy. Ang panalo ni Lelouch hindi sa pag-conquer o domination kundi sa pag-sacrifice ng image niya at ultimately ng buhay niya. Siyempre for the greater good. Kahit yung movie ay may dagdag na twist, yung ending ng original anime ay stand out talaga bilang halimbawa ng kontrabida na nananalo sa pamamagitan ng pagiging bayani sa likod ng maskara. Isa itong thought-provoking ending na nag-challenge sa atin na isiping maigi kung ano nga ba yung meaning ng manalo at sino nga ba talaga ang nasa moral high ground. Ang Devilman Crybaby ay binago ang tragic hero narrative na natiling tapat sa manga. Si Akira, ang ating main guy, ay harap-harapang natalo habang lahat ng pinapahalagahan niya bumagsak sa puwersa ni Satanas. Sa climax, hindi lang talo sa bakbakan si Akira kay Satanas, pati buhay niya nawala. Pero hindi pa tapos ang kwento. Sa nakakagulat na twists, yung Diyos na parang pinahiwatig na isa ring masamang nilalang ay biglang sumulpot para wasakin ang mundo. Hindi lang ito basta panalo, total wipeout to. Ang Devilman Crybaby ay astig na nagbibigay buhay ulit sa Devilman series. Nagpapakita ng kwentong hindi lang basta nananalo yung kontrabida. Tinatapos nila lahat ng pag-asa para sa redemption o happy ending. Isa itong modern statement na nakuha yung essence ng original habang binibigyan din yung pinaka-dark themes para sa audience ngayon. Iniiwan tayong nag-iisip sa tunay na kalikasan ng kasamaan at halaga ng labanan. Ang The End of Evangelion ay isang classic na nagdala ng ideya ng pagkapanalo sa kontrabida to the next level. Sa groundbreaking film na ito, ang SEAL o yung secret organization na nasa likod ng lahat at target na emerge ang lahat ng human souls sa iisa. Kahit anong gawin ni Shinji at ng mga tropa niya para harangin tong end of the world plan, kinulat ng SEAL ang lahat sa pagsisimula ng Third Impact na basically tinapos ang mundo as we know it. Ang eksena, sina Shinji at Asuka na lang ang naiwan sa nawasak na mundo. Hindi lang to simpleng panalo para sa mga kontrabida, game changer talaga to. Tinapos yung pelikula na natalo yung mga bida, yung mundo nila hindi na makilala. Ang gusto ng SEAL kahit paano na-achieve nila, na-reshape nila ang future ng sangkatauhan. Nakakatakot at malabong ending to na pinag-uusapan pa rin ng fans hanggang sa ngayon, na medyo sinagot lang ng konti sa rebuild of Evangelion series. Ang The End of Evangelion ay solid example kung papaanong minsan yung mga kontrabida nakukuha nila ang gusto nila na nag-iwan ng malalim na epekto sa genre at sa mga manonood nito.
Ang Panty and Stockings with Garter Belt ay nagpasabog ng isa sa mga pinakamalupit na twist sa anime world. Akala mo panalo na tong daring duo natin laban sa kasamaan. Pero si Stocking trinidor si Panty. Sa isang nakakalokang twist, pinatay niya si Panty. Inamin niyang demonyo siya at tinapon yung parts ni Panty sa buong mundo. 666 pieces pa nga. Grabe, yun yung breakup of the century. Hindi lang ito isang simpleng plot twist. Parang dinurog nito yung buong script. Yung moment na to, parang binaliwala lahat ng paghihirap ng mga bida at binigay sa kontrabida yung panalo na ending. Pero ito yung pinakamalupit, yung grabing humor ng show, nakakagawa ng paraan para yung biglaang liko na to ay matanggap ng mga fans. Kahit nagparty na yung mga kontrabida, yung unique charm ng series, siguradong di nawawala ng saya ang kwento. Kahit pa nagugulat yung mga viewers. Patunay ito sa kakaibang timpla ng show, kung saan kahit ang tagumpay ng kontrabida ay hindi makakapigil sa wild ride. You know how our heavenly weapons kill ghosts and shit, but don't work on people like it all? Yeah? I wonder what they do to angels. Fuck if I know. I mean, you would have to try it to see. Ang puwelang Megai Madoka Magica the Movie, Rebellion, ay dinala ang konsepto ng twist ending sa napakasakit na antas. Akala mo tapos na ang labanan pagtapos talunin si Kyubey, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Si Homura, sa move na walang nakakita, nagpakita ng tunay niyang kulay. Kinuha niya yung kwento, sinakop yung godly possession ni Madoka para baguhin mismo yung reality. Ang goal niya, gumawa ng mundo kung saan kasama niya si Madoka, kahit ano pa man ang kahihinatnan. Hindi lang to shocking revelation, binago nito yung buong kwento. Yung pag-switch ni Homura mula sa kakampi papuntang kalaban ay binago nga ang buong serye. Grabe yung bold move na ito, binibigyan ng bago at mas madilim na tingin yung buong kwento. Ipinapakita kung gaano kalayo ang kayang dalhin ng pag-ibig at obsession. Ang Rebellion ay nagsisil ng spot niya bilang standout anime na may daring question. Papaano kung yung kontrabida nanalo hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagtataksil? Isang twist na patuloy ang nag-uusapan ng mga fans at nagpapatibay sa legacy ng pelikula bilang isang masterclass sa storytelling. そうね。確かに今の私は魔女ですらない。あの神にも等しく聖なるものを貶めて蝕んでしまったんだもの。そんな真似ができる存在はもう悪魔とでも呼ぶしかないんじゃないかしら。 Minsan nakakalungkot talaga, pero yung mga panalo ng mga kontrabida madalas ay nagiiwan ng mga kwentong hindi mo makakalimutan at magpapaisip sa'yo. Binabali nila yung mga expectation, ginagawang unpredictable yung mga paboritong series hanggang sa dulo. Pero mas importante, nagbibigay sila ng additional depth at realism sa mga kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng nakakatakot na pagpupursigi ng kasamaan. Pero dahil dito, yung redemption ay mas lalo pang tumatamis at yung bumabalik na determinasyon ng mga bida ay mas nakaka-inspire. Kaya habang excited tayo sa mga susunod na kabanata kung saan baka sa wakas mahuli na rin sila ng karma, yung mga moment ng tagumpay ng mga kontrabida impactful pa rin bilang simbolo na kung minsan yung mga anino pansamantala talagang nakakapatay ng liwanag. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.